Hello. Stilan mga kaigsunan. Happy Sabbath mga kaigsunan. Di naman ko kabalo mo on og mic. Upgrade naman gud siya maayo nya. Karon pa ko kabalik ba. Salamat di ay sa mensahe no sa awit nga nagpahinumdom ka nato kung wala na tay tubag sa kalibog sa kinabuhi or sa atong mga problema. Kung duman na may question nga di nato matubag or kalisod, nga lisod na kayo antusan, hinumduman lang nato nga si Ginoong Hesus wala siya magkulang. Labaw na kung muduol ta sa iya ha. So, salamat kay mga kaigso ng Batan-o no. Kasayod ko uban sa inyo ha pag barog ninyo dire. Grabe din yung ano, pangurog, kulba gyud bitaw dire mga kaigsunan. Pero ang idea kay nindot kay paminawon nga gitrain sila no. Lami kay pamalandungon nga adunay sumusunod nga mga dasig nga mga kaigsuunan nga mag-atiman sa atong iglesia para sa paghimaya sa Ginoo. So, niini nga kagabhion akong welcome usab kay lahi ra gyud dining na ay live no. Welcome ang nagsubaybay sa atong live din ha. Basta indot tato nga mga personal lang ba kay dili ka kuan ba di ka magbantay sa imong isulti. Karon kay daghan gyud ang naminaw all around kung asa dapit mo abot og kinsay willing nga magpaminaw ani no. So ang atong mensahe ni ini nga kagabihon, balik-balik lang man siya mga kaigsunan. Pero giuluhan ko ni siya og ampingi ang inyong mga spirituhanon nga katambok. Og ayaw ninyo pasagdi ang spirituhanon nga kaluyahon mukaon ni ana. Kung aduna mo'y Biblia, ato kining ablihan mga kaigsunan sa atong bersikulo nga diin ta mag-focus karon. Makita kini sa Genesis 41. Genesis 41 verse 4. O ingon diri and the ugly and gaunt cows ate up the 7 and fine looking and fat cows. So Pharaoh awoke. Ma'am, mga kaigsunan, balik-balik na gini siya nga istorya. Sa ako lang is, basin na ako'y madugang sa inyong experience karon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang background ani kay human sa duha ka tuig nga si Joseph didto sa prisohan, nagpabilin na siya didto. Unya si Pharaoh nagdamgo siya og usa ka maanindot nga damgo. Kay kato nga damgo naay gipadayag ang Ginoo sa iya. Mga kaigsunan no? Interesting kay atong kinabuhi kung naay ipadayag ang Ginoo sa tua. Kasulay naman siguro mo og namoy gidamgo ba? O gusto mo masayod sa meaning sa inyong damgo. Actually, ako marag almost every night ko magdamgo. Ang uban ako malimtan, pero ang uban maka-example kung giunsa, pero there are dreams na ako nga madumduman ako. Og sige na ko contemplate, pag abot sa pila ka adlaw mahitabo siya. Interesting kayo ba? I don't know kung ang instinct ba nag-una or it's a revelation sa Ginoo. Basta diri sa atong kuan sa storya, si Pharaoh nagdamgo siya sa usa ka lugar nga murag sa bukid siguro to makaigsunan nga naay valley, the naay bank of sa river o sa tubig ba to. Nakita niya ang matambok og mga gwapo nga mga baka, 7 ka buok mga kaigsunan. O pagkataod-taod, mitunga gikan sa tubig og sa opposite direction mitunga sab ang niwang kaayo nga mga baka og ngilad kay tan-awon, mga mangtas kay tan-awon pero niwang mga kaigsunan. Og gilamoy nila ang 7 katambok nga baka. Mga kaigsunan, katong mga niwang nga baka nga mikaon sa tambok nga baka, nanambok ba sila? Ano kano? Kakita na og mikaon og daghan nga ang tiyan gamay lang gihapon. So mga kaigsunan, naay pasabot to. Pag human nakamata si Pharaoh, og natulog na po siya balik. Taod-taod nagdamgo na po siya. 7 na po kalugas sa uhay mga kaigsunan nga tambok kaayo yang nakita. Pagkataod-taod, dunay mitungha pagyupod nga niubanan sa hangin sa silangan, 7 gihapon ka ears of grain nga pertipong niwanga. And then ingon pa sa account diri mga kaigsunan, they devoured ilang gilamoy na sab ang 7 katambok nga mga grain og nakamata siya.
Sa sugilanon makaigsuunan, nagwonder gud si Pharaoh og nagsige siya pangutana sa iyang mga katawhan unsay meaning ato mga kaigsuunan. So, shortcut nato mga kaigsuunan, iyang gipatawag si Joseph kay si Joseph na ilhan man nga mo interpret og dreams. Og katuday siya nga dreams mga kaigsuunan, nagminto siya nga ang Ginoo na gipadayag kang Pharaoh nga naay 7 years of abundance katong mga tambok mga kaigsuunan nga baka og katong uhay is the same lang sila, di ba? Og doon na po'y sunod ana 7 years food o famine mga kaigsuunan. Now, dili ko mag-yield, dito mag-focus mga kaigsuunan no, sa iyang literal nga interpretation. Pero dirita mga kaigsuunan sa iyang meaning. Dulay tulo lang ka punto nga atong pagahisgutan karon nga kagabion. Og ang una mga kaigsuunan is kaning ang niwang let's say mga kaigsuunan nga ang kaning kabaw o baka mga kaigsuunan, baka magid no. Nagmini siya nga imong spiritual nga experience. Imo ning spiritual nga kadasigon, imo ning spiritual nga talento, imo ning experience nga nagtubo ka diha sa Ginoo. Og kaning mga niwang mga kaigsuunan, mao ni siya ang imo nga kaluyahon, ang katapulan mga kaigsuunan, basta mga kaigsuunan, ang imong mga kakulangon spiritually. Ang una nga punto is, ayaw ninyo tuguti nga ang inyong experience or ang inyong pagtubo sa spiritual nga bahin sa inyong kinabuhi, matabunan lamang sa ginagmay ninyo nga mga spirituhanon nga kaluyahon. Hinumdumin ninyo mga kaigsuunan nga ang katambok sa baka, pagkaon mga kaigsuunan sa niwang nga baka, walay epekto mga kaigsuunan sa niwang nga baka. But pasabot mga igsuon, bisag unsa pa ka kadasig karon, tindog man ka dire sa pulpito, muwali man ka nindot kaayo, mukanta man ka tungod sa imong kadasig, ug nindot daghan kay ang madasig sa imong kanta mga kaigsuunan. Always man ka motambong sa adlay papahulay sa pagsimba, mag-fasting man ka or magmensahe man ka sa gawas or asa ka nga mission mga kaigsuunan gikan or muadto. Kung imong tugutan imong kaugalingon nga sa espirituhanon nga bahin mo compromise ka o magtinapulan ka, ang imong pag-ampo, imong kawangan, mga kaigsuunan, na posible nga ang tanan nimo nga gibuhat or paningkamot para lang mutubo ka spiritually is matabunan to siya mga kaigsuunan og mahimong kakawangan. Ako mong pahimangnuan mga kaigsuunan nga sa panahon ni Noah mga kaigsuunan, hinumduman nato nga 120 years siya nga nagwali. Og mga kaigsuunan, sa una nga panahon sa iyang pagmensahe, nagtuo ba mo nga daghan ang naminaw ato? Daghan ang midawat ato, mga kaigsuunan? Kung ako ang pasultihon mga kaigsuunan, sa espiritu sa tagna, gipakita kang Noah mga kaigsuunan ang mahitabo sa unahan. O giwali niya sa mga katawhan ang nisisari nila nga buhaton para sila maluwas. O actually, duha to ang iyang gibuhat. Nagwali siya o ang iyang giwali, iyang gikinabuhian. Aron makita sa mga katawhan nga tinuod ang iyang gisulti, nga pamatud-an gid sa Ginoo nga dunay baha mahitabo mga kaigsuunan. Og sa tinuod, kung ikaw magtan-aw ato makawitness ka, makatuo gid ka. Sama sa atong tanan karon nga naminaw sa mensahe, makatuo gid ta mga kaigsuunan. But hinumduman nato nga ang antediluvian sa kadugay sa winalihay ni Noah, sa kadugay na hitabo sa flood, ang ilang espirituhanon nga aspeto ng aluya. Kabalo mo sa hinungdan mga kaigsuunan? Siguro kabalo naman guro mo. Nga pag abot sa flood mismo, ang nabilin o ang naluwas, 7 lamang ang pamilya lamang ni Noah, mga kaigsuunan. Ang problem dito, ang ilang nabatian o naangkon nga espirituhanon nga mensahe gikan sa Ginoo para sila maghinulsol, para sila magbag-o sa ilang kinabuhi, is ilang gitugutan nga malamoy ra makaigsuunan sa kalibutanon nga mga butang. Sa atong pagpadayon, ato pa na siyang mga mahisgutan. Ang katong meaning o interpretation sa damgo makaigsuunan, dili lang man to siya kay umalabot nga famine.
kundi mga kaigsuonan, it is a spiritual famine. Ay kaduha nga punto nga ako i-share sa inyo nining kagabion is that beware ta mga kaigsuonan sa spiritual nga starvation. Beware ta mga kaigsuonan sa spiritual nga famine. Kabalo mga kaigsuonan, kung gahapon nagdagkot mo og kayo o sa inyong balay naghaling mo ba? Kung inyong mabantayan, ang kalayo, mapalong na siya kung dili ni mo sugnuran. Di ba? Pagkaugma, mga kaigsuonan, muhubas na ug mubugnaw na ang imong palibot. The same ra na sa atong spiritual nga aspeto. Kung karon dasig ta mga kaigsuonan, ug pagkaugma, mag-neglect na ta sa atong duty, mahinay-hinay na siya mga kaigsuonan og kaluya ang atong espiritu. Muna gitawag og spiritual famine mga kaigsuonan. Sa karon na dasig pa ka mga igsuon, gusto ka musimba, gusto ka padayag sa Ginoo, gusto ka gyud mga kaigsuonan nga ipadayag sa Ginoo ang imong paghimaya sa iya. Busa gibuhat nimo ang tanan nga ihalad sa Ginoo, nag-tithes ka, nagsimba ka sa lipabawalay, suporta ka sa mga crusade, sa wali. O grabe ka dasig kay ka mga kaigsuonan. O maayo na siya. Apan ang padasig nato karon og pahinumdom is atong ipadayon lang mga kaigsuonan. Kanang dili na to tugutan bitaw ang ignorance nato og neglect nato mga kaigsuonan sa ginagmay nga details sa atong pag-alagad sa Ginoo nga mahuyang. O kumbaga sa atong pagkadasig dili nato tugutan nga ang kalibutanon nga mga aspeto og kalibutanon nga mga butang kana bitaw musulod mga igsuon kay sa kadugayan mga luya gyud ta. Now atong tan-awon mga kaigsuonan kung unsa ning giingon ni Joel. Ang Joel 1 chapter 4 na giingon diri mga kaigsuonan. Na kung ikita usa ka example man tanom mga igsuon. Og dunay kanang kadaot nga naghinay-hinay og panghitabo sa atoa. May mo tanawon diri ingon diri nga ang Joel 1 verse 4 na ingon, what the chewing locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the crawling locust has eaten. And what the crawling locust left, the consuming locust has eaten. Kaning unang nga locust mga kaigsuonan, ang other term ani is caterpillars mga kaigsuonan. Gikaon niya hinay-hinay ang tanom mga kaigsuonan, no? Kung atong tanawon sa spiritual nga bahin, it is a caterpillar of indifference. Kanang sometimes mga kaigsuonan ba sa atong pag-alagad or sa atong paglakaw uban sa Ginoo. Every day, miabot ba sa punto nga karon murag kapoy man ibasa Biblia no? Di na lang sa ako magbasa. O kapoy iampo, di na lang sa ako ampo or kapoy simba, di na lang sa siguro ko mo simba makaigsunan. Gihinay-hinay og kaon diha ang spiritual nimo nga experience. Gihinay-hinay kag paluya makaigsunan. Sunod ang kaning lain nga term ani nga locust isa is ang kaning canker worm mga kaigsunan. Gitawag ni siya canker worm of worldliness. Hinumdum mo pag magsimba ang uban daghang maka-experience ani. Nga sa pagsalop na sa adlay papahulay nang gisilpon pa mga kaigsunan or tuwa pa'y business sa kalibutan. Kana siya is a little compromise. Pero tungod kay kalibutanon ang imong gi-focus instead nga adlay papahulay na gihinay-hinay nagtanggal og kaon og ut-ut mga kaigsunan ang imong kadasig. Naghinay-hinay na kag kaluya. Dili lang kay kana, daghan kayong bahin sa atong kinabuhi nga kailangan natong bantayan para gyud mahitso ta og malig-on ta. Ang sunod pa ani mga kaigsunan giingon nga mikaon sa sunod pa gyud nga pagkaon nga murag nabilin na lang ba? Nabantayan ninyo ang pagkasunod-sunod mga kaigsunan. Ang caterpillar mikaon na. Unya ang iyang nabilin gikaon sa cankerworm. Unya ang nabilin mga kaigsunan gikaon sa palmer worm. Gitawag siya palmer worm of self-indulgence na mga kaigsunan. Kung magpasulabi day ta mga igsuon og patuyang sa atong mga kaluyahon. Kanang siguro kanang bad habits na to mga kaigsunan ba? Kanang mga lami nga butang sa kalibutan nga dili gyud nato mismo mag-give up pa sa Ginoo. Muunay mo tapos sa atong espirituhanon nga experience ba? Gitawag na dahil na siya mga kaigsunan. Kung di mo na mapugnan, mahimo ng spiritual famine. Mo gani nang gitambagan ta sa Biblia mga kaigsunan.
Ang ikatulong nga punto nga akong i-share sa inyo is mao gayod ang dapat consistent ka kanunay sa imong pagpangita sa Ginoo. Ayaw tuguting nga mahimo kang hinahinay nga mahimong indifference kanang murag kanang feeling nimo ang pag-worship or ang devotional or ang pag-ampo mahimo na lang murag natural na lang makaigsunan ba. Muna siya gitawag og pag-ampo nga walay kasing-kasing, niwang na siya nga pag-ampo mga kaigsunan. Ang pag-worship nga nahimo na lang mechanical mga igsuon nga dili na tungod kay nahigugma kas Ginoo or dili na tungod kay nakita nimo kanunay ang himaya sa Ginoo og nag-o ka sa iyang presensya or tungod kay gibuhat lang nimo kay natural na gini sa kuha. Dili pwedeng nga ang atong pagsimba mga kaigsunan walaon ang kasing-kasing ba. Ang atong paghigugma sa Ginoo mura natag nahimong para sa iyo mga igsuon. Og ang nakoy i-share sa inyo ha gikan diri sa libro mga kaigsunan. Ako ginigibasa-basa kaning story of redemption. Actually mga kaigsunan gipalawman diri ang imong mabasa sa Biblia. Pagka nindot kay tanan ni siya mga kaigsunan nga basahon. Actually nindot kay ni siya makaigsunan. Kay ang talambagan dinhi or ang mensahe is gihatagan niya kanang color makaigsunan ba? Nga mas maklaro nimo, sabtan mas ma-appreciate nimo ang Biblia. Kung imong tan-awon ang pinaka nagmahay makaigsunan sa ilang sala nga gibuhat, kung imong balikon gyud, ngutana ko ninyo kinsa man sa inyo para sa inyo, butla kung na-address, ako lang nabasa karon nga time mga kaigsunan na, kinsa para sa inyo nabalaan, ang pinaka nagmahay gyud sa sala nga ilang gibuhat. Ngayon yun na balaan sa Biblia. Kana nagmahay gyud mga kaigsunan ba? Grabe gyud ang kabugaton niya sa sala nga iyang gibuhat. Ha? See? Na may idea no? Pero karon mga kaigsunan, akong ibasahon sa inyo ha, kung unsay giingon diri sa story of redemption. Sa dihang nalaglag ang tao, kinsay gibasol ato gani? Ang gibasol ato, ang katumikaon sa prutas nga gibawal sa Ginoo. Si Adan og si Eva. Diri sa history of redemption, walay account diri nga mabasa nimo sa background unsay gibati ni Eve, mga kaigsunan. Pero ang gibati ni Adan, diri gisaysay tanan. Grabe ang iyang pagmahay mga kaigsunan sa iya lang gibuhat tungod lang kay iyang gikaon tong gihatag ni Eve sa iya. Mga kaigsunan no? Na kung basahon diri. Adam's life was one of sorrow, humility and continual repentance. Mo ni nahitabo sa iya mga kaigsunan. Kung ang iyang kinabuhi puno og kasakit, puno og kagul-anan mga kaigsunan. O grabe ang iyang humility. Karang pagpaubos mga kaigsunan ba? Og nagapadayon siya og repent. Sukad nakasala siya mga kaigsunan, hangtod nga namatay siya. Nagapadayon siya repent. Ingon man diri nga continual repentance. Kung ingkag continual mga kaigsunan na putol ba? Nganong continual mga kaigsunan? Kay never niya nalimtan ang iyang sala nga gibuhat. Tungod kay bisag asa siya mulingi o bisag kanusa, makita niya ang resulta, ang konsekwensya, ang amahan sa tanang tao. O siya hinungdan nga iyang anak nagasuffer. Na grabe ka bugat kay ang gibitbit mga kaigsunan. Now, kung ba rin pagbasa mga kaigsunan giingon diri, as he thought his children and grandchildren. Sa dihang iyan ang gi-istorya ang iyang mga anak, apil pa ang iyang mga apo mga kaigsunan. Ang nahitabo dito sa Garden of Eden, sa dihang iga-relate niya sa iyang mga apo o sa iyang mga anak, kanunay siyang gina-reproach mga kaigsunan, kanunay siyang ginapadumduman, kanunay siyang gina-rebuke, ginabadlong. Kung baga, kung ikaw mo relate sa imong mga anak o sa imong mga apo, sa imong sala, kanunay kang guilty. Tungod nga naman, sila karon nag-suffer mga kaigsunan. Remember, nga pagpakasala nila, ang sugo sa Ginoo nag-ingon, kung mukaon ka ani, bawal ni kauno na, pag mukaon ka ani, mamatay ka. Mamatay ka gayod. Now, unsa ang nakapadako sa kabugaton ato mga sugo mga kaigsunan sa atubangan ni Adan?
Pagpakasala niya, hadlok naman mamatay. Nabati na niya nga kasakit o ang kabugat kung mamatay ka. Pero sa dihang si Cain mga kaigsunan, gipatay niya si Abel. Mas milalom ang torture nga iyang gibati mga kaigsunan kay na-witness na niya ang consequence sa iyang pagpakasala. Sa dihang gipatay ni Cain si Abel mga kaigsunan. Na kayong basahon dire, he was often bitterly reproached for his sin which resulted in so much misery upon his posterity. Nakita niya mga kaigsunan ang resulta, ang balatian, ang away, ang mga, siguro sa panahon karon lilibakay, inom, tanang matang mga kaigsunan sa bisyo, kana mga kaigsunan, nga kasakit, ikaw ang hinungdan. Mauna mga kaigsunan, sa dihang isulti niya sa iyang mga anak o sa iyang mga apo, ang iyang sala mga kaigsunan, ginakondem siya pirmi. O ikaduha mga kaigsunan, every time nga isulti niya mga kaigsunan sa iyang mga anak o apo, ang iyang mga sala, iya pong isulti ang gugma sa Ginoo. At the same time, kaya nga naman, gipakita sa Ginoo sa iyaha ang dako kaayo nga gugma. Tungod sa pag-decide niya, nga gitugutan niya ang iyang anak nga munaog diri sa kalibutan. Actually, diri sa story of the redemption, gipakita sa Ginoo kang Adan ang mahitabo. Gikan sa iyang panahon o sa panahon sa flood o mismo si Jesus Christ nga lansang sa cross mga kaigsunan. Nabati na niya og na-witness mga igsuon ang kaluwasan. That's why sa dihang gina-relate niya ang kasakit or ang reason nganong ang tao mag-antos, nganong grabe ang mga kalisod nga maagian tungod to sa iyang sala, gina-relate po niya mga kaigsuonan nga ang Ginoo naghatag og solusyon sa atong mga kasakit karon. Or kung baga labaw sa tanan, sa kahadlok sa resulta sa atong sala nga mao ang kamatayon. Unsay solusyon? Ang iya mismo nga anak munaog diri sa kalibutan o kailangan siya nga ilansang dito sa cross. Mao ni siya ang representation nga si Abel nagkuha og matambok og hingpit nga karnero o gihalad niya dito sa Ginoo. Gipatay niya o gituohan niya ang gisulti ni Adan nga iyang amahan nga ang iyang sala nga himong mapasaylo tungod sa iyang pagtuo nga si Kristo sa unahan, pinaagi sa simbolo ni ini nga karnero nga iyang pagapatyon, maoy mudawat sa akong penalty sa akong sala pag-abot sa panahon og sa unahan nga mahitabo na ang kalbaryo sa cross. Naana sa kasing-kasing ni Abel og faithful siya sa Ginoo mga kaigsunan og iya nang gibuhat nga kinasing-kasing og gidawat sa Ginoo ang iya nga ang iya nga sakripisyo. Og mao ni siya mga kaigsuonan ang dugang pangagiingon. Deeply had he felt the wrath of God for his crime committed in paradise. He witnessed the general corruption which afterward finally provoked God to destroy the inhabitants of the earth by flood. O mga kaigsuonan, no? Na-witness niya mga igsuon ang corruption nga nahitabo. Mahitabo diay mga kaigsuonan sa unahan. Nakita niya og ang mahitabo nga i-destroy niya ang katawhan tungod sa flood. Na maigsoon, nindot kini ang mensahe diri nga nag-ingon. Sa dihang niabot na og hundreds of years Adam mga kaigsuonan, nasabtan niya ang reason ngano ang Ginoo nagpakanaog og decree nga kung mukaon ka ani, mamatay ka gayod. Nakita niya ang blessing mga kaigsuonan sa kamatayon. Kaya nga naman mga kaigsuonan, mo ni ang mismo nga iyang giingon. Sa dihang paingon na siya mamatay siguro mga kaigsuonan. He looked at God just and merciful to bring to an end a miserable life. Sa dihang nakasala naman gud si Adam mga kaigsuonan, sugod adto ang tibuok nga kinabuhi niya na puno na sa tunglo, sorrow ug mga kalisod mga kaigsuonan. In other words, ang kinabuhi nato diri sa kalibutan dili unsa kataas pero miserable siya mga kaigsuon. It is worth it to end it para mahuman ang misery. Ang blessing sa death mga kaigsuonan na understand ni Adam nganong kuhaon siya sa Ginoo, papahulayon siya. Kay manuman nabuhi siya nga miserable. Sige hinulsol, sige hinumdom sa iyang sala nga nahimo og sig tan-aw mga kaigsuonan. Gali ingon diri
sa pinakauna ng mga kaigsunan, paggawas niya sa Eden, pagkakita niya sa dahon nga nalaya mga kaigsunan, bugat na kay sa iyang pananaw. O dili lang sa mga bulak nga nangalayos, kundi pagtanaw niya sa mga kahoy nga dagko kaayo mga kaigsunan, nga nangahagbong ang mga dahon og nangalagas, nasabtan na niya nga siya ang hinungdan ato. Og wala na siya laing mahimo mga kaigsunan. Ang giingon diri no, labaw na katong nakita niya nga ang result gyud sa iyang sala. First gyud nga anak nila si Cain og si Abel. Ang murderer mga kaigsunan nga si Cain, sa dihang nagsudong siya mga kaigsunan, iyang kaugalingong anak ang nagpatay sa iyang anak. Wa siya laing mahimo mga kaigsunan, ingon diri, he bowed down Adam's heart with grief. May duko na lang siya mga kaigsunan nga iyang kasing-kasing puno sa pagmahay. Gani, ang term diri nga gigamit mga kaigsunan, somehow, he related to them the sufferings God had brought him through to teach him the necessity of strictly adhering to His law. Kumbaga mga kaigsunan, girelate niya ang iyang pag-antos mga kaigsunan nga naagian. Necessary nga mag-antos siya para maka-learn siya mga kaigsunan nganong importante kayo nga strictly i-obey nimo ang law. Diba mga kaigsunan karon? Kita gitawag tagtawag sa to legalista mga kaigsunan. Nga naman, nag-adhere ta sa pag-obey sa 10 Commandments. Specific ta og particular ta nga ang 10 Commandments gyud i-obey. Ug wala ta nagmahay ana mga igsuon. Kaya nga naman, unsay ginapadayon pagsaysay ni Adan sa iyang mga anak? Strictly obey the law. Tumana gyud ang gisugo sa Ginoo. Kuningon niya, he declared to them that sin would be punished in whatever form it existed. He entreated them to obey God. He would deal mercifully with them if they should love and fear Him. Muna iyang gihangyo yun sa iyang mga anak mga kaigsunan o sa iyang mga apo nga tumana ninyo ang sugo sa Ginoo, higugmaa siya og pagbaton og pagtuo sa plan of redemption. Katong ang sakripisyo ni Ginoong Hesus sa iya kay nga naman ang Ginoo maluluyon og mahigugmaon sa kadtong nahadlok sa iya og nahigugma sa iya mga kaigsunan. Muna siya ang gi-highlight dinhi. Paningon diri mga kaigsunan, but their only hope was through a life of humble repentance and faith in the provision made. So kumbaga mga kaigsunan, wala na laing paglaom sa ilang kinabuhi. Ang only hope nila mga kaigsunan is through a life of humble repentance. Mapainobsanon nga maghinulsol. Kita man siguro tanan makasasala mga kaigsunan no. It is important, ingon ni Mrs. White dire, nga kung unsa ang pagpaubos o ang pagrepent ni Adam mga kaigsunan. Maupo na siya ang klase sa mga katawhan nga makaplagan karong panahon na before ang time of the end mga kaigsunan nga magapadayon pag-alagad sa Ginoo ug ang mga maluwas mga kaigsunan. Continual humble repentance mga igsuon. Padayon gyud paubos og hinulsol mga kaigsunan. Now ako mong dalon mga igsuon. Mubura man akong gusto nga panahon mga kaigsunan sa katapusan nga bersikulo. Ako i-share sa inyo nga atong ligunon ang atong pagtuo o pag-alagad. Kanabang padayonon at kanabang di ta mo tugot nga mo insert mga kaigsuunan ang atong pagka-ignorante. Di ta mag-neglect mga kaigsuunan sa gamay lamang do kanang prayer. Sige na tagbalik-balik og ampo. Kanang maingon ka ba nga, sige naman og ampo. Sige na, always naman ko mag-worship. Ipadayon ra na mga kaigsuunan. Kanang dapat every day, every week, every month, every year, possible mga kaigsunan nga ang atong coming year mas the best pa sa last nato nga year. Tungod na siya sa atong continual nga devotion sa Ginoo from the heart mga kaigsunan. Now if imong mabantayan nga karon nga tuig way lami, siguro mga igsuon wala na nimo nabati ang gugma sa Ginoo. O gitugutan nimo ang kalibutanon, ang neglect sa pag-worship or pag-ampo, kumbaga gitugutan nimo ang kaluya sa imong lawas o sa imong espiritu nga mopatigbabaw ug motabon sa imong espiritual nga kadasigon. Nasayod ko nga kitang tanan nagpalayon sa pagkamadasigon. Pero mga kaigsunan, dapat dili ta mo tugot nga ang kaluyahon nato mutabon sa atong relasyon sa Ginoo o sa atong pagpadayon sa pag-alagad sa iya. Atong daily walk sa Ginoo mga kaigsunan ba?
atong prayer, atong devotional, atong pagbasa sa Bible, atong pag-prepare mga kaigsunan sa pagbalik sa Ginoo o atong handom nga makashare sa iyang pulong. Now, ang last nga verse mga kaigsunan makita diri sa 1 Corinthians 10 mga kaigsunan, verse 23. 23 and 24. All things sa mga kaigsoon na kay marag nalipat galing ko ani mga kaigsoon. Wala di siya mao. Di gid mao. Hebrews day mga kaigsunan. Hebrews chapter 10. Pasalawan ni mga kaigsunan masayop biya gid ang mga tao no. Ingon diri let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Tulo ka butang ang gi-highlight diri mga kaigsunan para malig-on ta sa pag-alagad ug magpadayon ta nga malaho tayo ngon diri nga let us hold fast. Kumbaga mga kaigsunan, pabilin ka, eager ka, zealous ka ug earnest ka mga kaigsunan. Always remember nga dunay tambok nga pag-ampo ug niwang nga pag-ampo. Dunay tambok nga pagsimba ug niwang nga pagsimba mga kaigsunan. Dunay tambok nga pag-alagad ug niwang nga pag-alagad. Is it true mga igsoon nga sa atong pag-alagad sa Ginoo malipayon ta mga kaigsunan? Siguro dili always no, pero dapat mga igsoon sa atong pag-alagad sa Ginoo malipayon ta. Sa atong prayer sa Ginoo intentional ta mga kaigsunan. O sa atong pagbasa og Biblia mga igsoon eager ta. Kanang gusto ta magbasa og Biblia mga igsoon. Kana bang na routine na nato magbasa og Biblia. Pero dapat every time magbasa tag Bible is nagyapon ang interest bitaw nga mas malalumpa ang atong understanding sa gugma sa Ginoo. Mas makita pa nato ang wider frame sa plan of salvation. Mas ma-appreciate pa nato mga kaigsuonan ang iyang sacrifice. Kana ang ginamin diri mga kaigsuonan. Hold fast to the confession of our hope without wavering. Without wavering mga kaigsuonan in other words, nga walay paghunong, walay pagkaluya, dili magpaling-paling, kundi mapadayunon mga kaigsuonan. You should be mga igsoon, padayunon. And then ingon dire, let us consider one another in order to stir up love and good works. Gitawag ni siya mga kaigsuonan og call to action. Stir up one another in love and good works. Nga ato silang i-consider. Sa dihang padayon ka mga kaigsunan, sa everyday walkthrough nimo sa Ginoo, kailangan nga magtan-aw pud ka sa imong isig ka tawo. But pas dili ingon nga mahimantay mga kaigsunan, ingon kay manglibak, dili ingon nga kun dili imong tan-awon iyang need, imong tan-awon ang iyang situation sa kinabuhi, kondisyon. If you have something to give mga kaigsunan, you can offer it mga kaigsuon. Pwede gid ka nga mahimong panalangin sa iya mga kaigsunan. So muna siya ang last nga punto nga kung ikadalit sa inyo mga igsoon. Ang una, ayaw ninyo tuguti nga ang inyong matambok nga spiritual experience. Matabunan lamang sa gamay nga ignorante, gamay nga kaluyahon, gamay nga pagsulay sa kinabuhi. Or unsa ba diha mga kaigsoon nga nakababag, imo bang bad habit, ang temptasyon ba nga imo naagyan? O ikaduha mga kaigsunan, beware ka sa mga spiritual nga famine. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga moabot sa punto ba nga ma-feel nimo nga layo na kay ka sa Ginoo or gutom na kay ang imong spiritual. Kana bang ma-feel nimo nga murag maulaw na ka moduol sa Ginoo tungod sa sala mga kaigsunan, ayaw tuguti nga mahitabo na. Ikatulo, ang prinsipyo sa paglahutay ug ang pagpadayon, ang kadasigon mga kaigsunan, kupti kanunay mga igsoon. Sa katapusan dunay usa ka activity mga kaigsunan nagihimo sa unsa ka instructor sa iyang mga sa iyang mga mga gitudluan mga igsoon ingon siya nga pagkuha mo og ice cube tapos candle mga anak ana siya. So ang activity nila is maghimo sila og kanang scientific study nga ilang obserbahan mga kaigsunan ang candle nga ilang gipasiga o ang ice cube mga kaigsunan. Itayman na nila ang distansya sa ice cube sa candle mga kaigsunan. Ang isa, ang candle o ang ice cube gitapad nila.
Ang ikaduha mga kaigsunan, ang candle o ang ice cube gipalayo nila gamay. Ilang gitayman kung kanusa ang ice malanay mga igsoon. So kung inyong bantayan, naturally, reasonably, by kanang kaugalingon lang nimo nga pag-observe bisag di nimo tan-awon, katong ice cube nga duol kaayo mga kaigsuonan sa candle, mao gid siya ang dali malanay mga kaigsuonan. Pero ang punto nila dito is ang time man good ang gipangita. Pero ang gina-highlight diri nga message is kung magpaduol ka kanunay sa Ginoo mga igsoon, bisag unsay problema nimo, bisag unsa pa ang imong naagian karon nga kabug-aton or unsa kakapoy sa kinabuhi mga kaigsoon tungod kay grabe ang imong kailangan buhaton nga paningkamot para lang masalbar ang imong pamilya, para lang mulahutay ang imong pamilya, para lang nga mabati nila nga ikaw nag-atiman sila o nahigugma kanila mga kaigsunan. Kung mupidpid kag maayos sa Ginoo, ang kana nga mga problema, kana nga mga kabug-aton nga inyong gipas-an mga kaigsunan, mainitan na. Ang kabugnaw nagmin man na siya mga kaigsuunan o kana bitawng kaluya, kana bitawng kasakit, kapait. Pero pag mainitan na sa gugma sa Ginoo, pag mainitan na mga kaigsuunan sa iyang plano sa imong kinabuhi, pag mapaduol na mga kaigsuunan sa Biblia o mapadaygan mga kaigsuunan nga ikaw importante kay ka sa Ginoo, ikaw givalue ka sa Ginoo, tanan nga hitabo sa imong kinabuhi na i-purpose ana ang Ginoo. That's why ma-open ang imong mind nga this is all natural. What I need now is musalig sa Ginoo. What I need now is magpaduol pagayud pag-ayo sa Ginoo. What I need now is higugmaon ang akong kaugalingon kay gihigugma ko sa Ginoo. So mga kaigsuunan, akong gihangyo nga dapat mahisama ta sa ice cube nga nagpaduol sa candle para kanunay ta nga init sa atong pagtuo o init sa atong pag-alagad diha sa Ginoo og dili moabot sa punto nga parihat ta sa mga antediluvian sa una nga gimensahian ni Noah nga mituo kadali mga kaigsuonan, nag-alagad kadali mga igsoon, nagsimba, nagsuporta sa buhat kadali. Pero sa dihang ang panahon milabay, sa dihang miabot na ang unos, nakaplagan sila nga naluya sa ilang pag-alagad tungod kay gitugutan nila ang gagmay nga mga butang mutabon sa ilang espirituhanon nga relasyon ngadto sa Ginoo. Nga kaigsunan, lahutay lang gyud ta og ang tambag sa ato mga God, be particular gyud nga mutuman gyud ta sa sugo sa Ginoo. Kay mauna ang blessing sa mga Seventh-day Adventists. Mauna siya ang standard nga gipabarog sa mga Seventh-day Adventists nga tungod ana kita mahimong mapadayunon nga lig-on sa atong pag-alagad og relasyon ngadto sa Ginoo. Labaw na mga kaigsunan, kitang tanan representative ta ni Ginoong Hesus. That's why di ta magluya-luya. Kanunay ta nga magmadasigon kay siguro ang tawo nga nasa atong palibot nagtan-aw sa atoa. Ayaw tuguti nga ikaw ang mahimong hinungdan nga maluya siya kundi himua nga si Ginoong Hesus mag-reflect sa imong kinabuhi. Dapat ikaw ang kahayag nga sa dihang makita kanila mga kaigsunan, madasig sila sa dihang naa ka mga kaigsunan, lami ang kinabuhi. Nindot ang mga lagad sa dihang uban ta mga kaigsunan, lami ang mulahutay og mupadayon. So mo na siya mga igsoon ang atong gamay nga mensahe karon. Mayong gabi og happy Sabbath.